Si Mingdong Chen o Mike ay nagmula sa Fuzhou City sa China. Taong 2004 sa edad na 16 ay nagdesisyon si Mike na mag-migrate sa US para makahanap ng trabaho at makipagsapalaran. Ang intensyon ni Mike na makapunta sa US ay dahil alam niya na may pinsan siya doon na may establing buhay at income. Pero ang totoong rason kung bakit gusto niyang makaalis sa China ay dahil sa may malaki itong utang na nagkakahalaga ng $770,000 mula sa Chinese gangster na tinatawag na Snackhead. Ang gangster na ito ay nabibilang sa structured group na nagpapatakbo sa China at sa ilang estado ng US. Isa sa mga aktibidad ng grupo ay ang paglilipat ng mga tao mula sa China ng iligal para makapasok sa US. Dahil sa kanyang malaking utang ay kinakailangan ni Mike na makapunta ng US para mabayaran ito. Tinulungan siya ng grupo ng Snackhead para makaalis. Pagkarating niya sa US ay tumira siya sa mahirap na lugar at nagtrabaho sa iba't ibang Chinese restaurants. Dahil sa hirap ng buhay, sinubukan niyang makakuha ng green card para makapagstay ng permanente at makakuha ng legal at mas disenteng trabaho. Ngunit dahil sa illegal siyang pumasok sa US noong umpisa pa lamang, ay pineke niya ang kanyang mga dokumento upang makakuha ng green card. Tinulungan siya ng isang peking Chinese immigration agent para manatili siya at maging isang American citizen. Ngunit noong taong 2013 ay nabunyag ang kanyang buhay. Nadiskubre ng mga American Immigration Authorities na peke ang kanyang mga documents at plano nila na agad itong i-deport pabalik ng China. Noong nalaman niyang ide-deport siya ay sobrang natakot si Mike at nagmakaawa pa sa mga immigration authorities upang manatili sa US. Ikinatwiran niya na kung babalik siya sa China ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay dahil hindi niya mababayaran ang kanyang mga utang. Ngunit ang kanyang pagmamakaawa ay hindi umubra. Doon na nagdesisyon si Mike na tumakas mula sa illegal immigrant shelter. Habang nasa US ay nagtrabaho ulit siya na makailang beses sa mga service sector. Ngunit ang napakalaking hadlang sa kanya ay dahil sa hirap itong magsalita ng English. Dahil din sa matigas ang kanyang ulo ay madalas siyang napapaalis ng mga kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Ilang buwan pagkatapos niyang magsimula magtrabaho, karamihan sa perang kinikita niya ay ginagamit niya para mabayaran ang mga utang sa mga illegal Chinese immigration agencies na tumulong sa kanya sa mga peking documents. Ang iba sa kanyang pera ay isinusugal niya, pinambibili ng bawal na gamot at madalas ay itinataya niya sa lottery. Dahil naniniwala siya na siya ay mananalo ng jackpot at magiging mayaman. Doon naubos ang pera ni Mike. Dahil wala na siyang pera at kinakailangan na din niya magbayad ng kanyang renta ay naging homeless si Mike. Paminsan-minsan ay pumupunta siya sa bahay ng mga kaibigan o kamag-anak para doon tumuloy ng ilang araw. Naisip din ni Mike na magpakasal na lang siguro siya sa isang babae na may green card para magkaroon din siya ng maayos na visa. Naghanap ulit ng trabaho si Mike para mabuhay at nanghiram din siya ng pera sa mga kakilala. Kalaunan ay nagkaroon siya ng girlfriend na siyang balak niyang pakasalan. Ngunit ang inipon niyang pera para sana sa kanilang kasal ay kinuha din ng babae. Sa sobrang stress at frustration ay naalala ni Mike ang kanyang pinsan na si Lin Zhu o Jan na nakatira sa Sunset Park area ng Brooklyn, New York City. Agad niyang pinuntahan ang kanyang pinsan para humingi ng tulong na doon muna siya manatili sa bahay nito. Pagkarating niya ay nakita niyang may asawa at mga anak na si John. Tinanggap siya ng maayos ng pamilya ni John at hinayaan siyang manatili sa kanilang bahay. Ngunit makalipas lamang ng ilang araw na ang pananatili ni Mike sa kanila ay nakita na nila ang kakaibang pag-uugali nito. Ang asawa ni John na si Kiao Zhen Li o Ann ay nagrereklamo na din sa asawa at napapadalas na ang kanilang pag-aaway dahil kay Mike. Ang gustong mangyari ni Ann ay paalisin na si Mike sa kanilang bahay. Dahil doon ay mas pinanigan ni John ang asawa. Kinausap ni John si Mike na kung hindi ito aalis sa kanila ay isusubong niya ito sa mga immigration authorities dahil alam din niya ang status ng pinsan sa US. Habang tumatagal ay mas palala ng palala ang ugali ni Mike. Dinala na rin nila si Mike sa kalapit na shelter para doon na muna manirahan. Ngunit tumanggi si Mike na umalis sa bahay ng mag-asawa at galit na galit pa ito dahil siya ay pinapaalis. October 26, 2013, lumipas ang mga araw at tuloy pa rin ang kaguluhan sa pagitan ni Mike at John. Sa mga oras na yon ay tinawagan ni Ann si John dahil nakikita niya na may kakaibang kilos si Mike at natatakot na siya. Nasa trabaho si John ng mga panahong yon, kaya hindi niya nasasagot ang mga tawag ni Ann.
Makailang beses na sinubukan ni Ann na tawagan ng asawa at mga kamag-anak na nakatira malapit lamang sa kanila. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan, ni isa sa kanila ay walang sumagot sa tawag ni Ann. Naisipan niyang tawagan ang ina ni John na nasa China at sinabi ang lahat ng nangyari. Bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, ay sumigaw si Ann na kumuha si Mike ng butcher knife. Naririnig din ng ina ni John sa kabilang linya ang iyak ng kanyang 4 na mga apo. Dumating ang kapatid ni Ann at naabutan pa niya ang nangyayaring komosyon sa bahay. Agad itong tumakbo at tumawag ng mga pulis. Ngunit bago pa man dumating ang mga pulis ay naubos ng pagtatagain ni Mike ang mag-ina. Inuna niyang inatake si Ann kasunod noon ang 4 na mga bata. Lahat sila ay tumamo ng malalaking sugat sa kanilang mga leeg. Ang kapatid ni Ann ay nakatakas. Noong dumating ang mga pulis ay agad nilang inaresto si Mike na sa mga oras na yun ay nasa loob pa ng bahay. Noong nakita siya ng mga pulis ay nakaupo ito at puno ng dugo ang kanyang katawan. Ang 5 biktima ay kaagad na dinala sa hospital ngunit sa kasamaang palad, walang nailigtas. Namatay silang lahat dahil sa kabangisa na ginawa ni Mike. Nang tanungin ay inamin ni Mike ang lahat ng kanyang mga ginawa nang hindi na kailangang tanungin pa ng mga pulis. Sa tulong ng isang translator ay sinabi niya na mula pagkabata niya ay pangarap na niyang manirahan sa US at magkaroon ng matagumpay na buhay kasama ang pamilyang nagmamahal sa kanya. Lumipat siya sa US sa edad na 16 na may layunin. Pero kahit anong pilit niya, ang kanyang visa at citizenship application ay laging rejected. Sinabi din niya na ang kanyang girlfriend ay itinakas ang pera na kanyang naipon. Hindi man lang siya makapagtagal sa isang trabaho para kumita ng pera. Nagsimulang tumingin si Mike sa kanyang paligid at napagtanto niya na ang kanyang mga kaibigan at pamilya na lumipat mula sa China patungong US ay matagumpay na nakamit ang kanilang mga layunin at nagkaroon ng maraming pera. Sa una sa pag-amin ni Mike, ang motibo sa pagpatay ay dahil sa galit na galit siya sa mga anak ng kanyang pinsan. Palagi daw silang maingay at nagtatanong sa kanya ng mga bagay na ikinaiinis niya. Sinabi din ni Mike na hindi siya makatulog magdamag dahil sa sobrang pag-iyak ng kanyang maliit na pamangkin. Ngunit pagkatapos ng mas malalim na interogasyon, ang pagpatay ay naging sukdulan lamang ng selos ni Mike na matagumpay na ang kanyang pinsan. Mayroon silang permanenteng trabaho at kompletong pamilya kumpara sa kanya na walang tirahan at pera. Ayon sa ilang mga pahayag mula sa kanyang mga kaibigan, si Mike na hindi marunong magsalita ng English ay nagtatrabaho bilang isang waiter sa isang Chinese restaurant. Ngunit dahil sa matigas ang kanyang ulo, siya ay palaging itinatanggal mula sa kanyang trabaho 1 linggo o 2 linggo lamang pagkatapos nitong magsimula sa trabaho. Samantala mula sa pinangyarihan, sa isang forensic investigation ay natuklasan na kahit sugatan na ay nakipaglaban pa din si Ann kay Mike para protektahan ang kanyang mga anak. Ilang hiwang nakita sa kanyang mga kamay na nagpapahiwating ng pagtutol at sinasalo niya ang bawat pag-atake ni Mike sa kanyang mga anak. Sa kasamang palad, sila ay namatay sa kamay ng mismong pinsan ng kanyang asawa. Matapos arestuhin si Mike ay kinasuhan siya ng murder. Nagpasya din ang mga otoridad na suriin ang kanyang mental health. Mula sa ilang mga test na isinagawa ay natuklasan na siya ay may sakit sa pag-iisip. Sa panahon ng paglilitis ay nandun din si John at ang kapatid ni Ann at iba pang mga kamag-anak. Lahat sila ay kini-question si Mike kung bakit niya nagawang pumatay ng 5 inosenteng tao. Ngunit walang maisagot si Mike sa kanila at ngumiti lamang ito. Ngiting nagpapakita na hindi siya nagsisisi sa ginawa. May isang pagkakataon pa na inatake niya ang isang officer na nasa courtroom. Ang resulta ng psych evaluation ni Mike ay inireject, kaya ang hukom ay nagdesisyon na siya ay sentensya ng life imprisonment na may posibleng parol matapos lamang ng 125 years na paninilbihan sa kulungan. Hindi masama mangarap na sana we could have the best of both worlds. Wag nga daw tumigil mangarap, diba? Don't settle for something less than you deserve nga daw. Pero minsan sa sobrang taas ng ating pangarap ay nakakalimutan na natin na may mga natatapakan na tayong tao. Nasasaktan na natin ang mga tao sa ating baligid at nakakalimutan na natin ang ating mga boundaries. Sa sobrang focus natin sa pag-abot ng ating pangarap, nakakalimutan na natin na may kailangan tayong pagdadaan ng proseso para makamit yon. Hindi natin yon makukuha sa isang iglap lamang. Kailangan nating maging matyaga, porsigido at dedikado. Ang inggit na nararamdaman natin dahil sa ang ibang tao ay naging matagumpay ay naway gawin natin yung inspirasyon para mas lalo pa tayong maging masipag para marating natin ang ating mga pinapangarap.
Ang pagpatay o ang pagpapahamak sa taong mas nakakaangat sa atin ay hindi natin ikakatagumpay o ikakayaman. Mas lalo lang nating sinisira ang ating inumpisahan at pinaghirapan na sana ay malapit na nating makamit. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!